Para sa Malacanang, hindi biktima ng political persecution sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ginawa nito ang statement matapos ihayag ng abogado na plano niyang mag-apply ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kaugnay ng kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Mariin namang itinanggi ni Attorney Roque na tinatakasan niya ang mga isyung ibinabato sa kanya sa Pilipinas. May arrest at detention order laban sa kanya ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal pogos. Subalit ayon kay Attorney Roque, hindi siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. May mga requirement para sa application ng asylum sa the Netherlands batay sa Dutch government. Ito ay kung nakararanas ng matinding banta ang applicant dahil sa persecution sa bansang pinanggalingan, bunsod ng lahi, relihiyon, national o political opinion o pagiging kabilang ng applicant sa isang particular na social group. Maaari ring mag-apply ang nakararanas ng matinding banta dahil sa death penalty o execution, torture at iba pang hindi makataong pagtrato. O kaya naman ay dahil ang aplikante ay biktima ng karahasan dahil sa nangyayaring armed conflict sa bansang pinanggalingan. Samantala, tinuligsa ng Makabayan Bloc ang plano ni Attorney Roque na mag-apply ng asylum. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Dagdag pa nito, haharangin nila ang planong paghingi ni Roque ng asylum sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Pangunahin natin yung pagharang through the Quadcom na harangan itong pagsisip ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, sa proper channel. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Giit naman ni Senate President Francis Escudero, karapatan nitong mag-apply ng asylum, subalit nasa desisyon ng pamahalaan ng the Netherlands kung pagbibigyan ito o hindi. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.